Minsan talaga, kung sino pa yung pinakaayaw mo, ay siya pa yung laging nasa tabi mo na hindi mo inakalang nakatadhana pala upang magbigay ngiti sa puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Napakalaki talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganon sa buong buhay ko. Tapos, nahawakan ko pa. Ewan ko ba pero medyo nandidiri ako. Para kasing totoo eh. Tapos, nakita ko si Kuya William na ito. Nakatingin sa akin habang pinagtatawanan ako. Sa prank. Ano Maki, kamusta? Nagulat ka ba? At ito, lumapit siya sa akin at kinuha yung regalo niya. Kaya ibinalik ko na kaagad. Ayoko ng ganun. Baka mamaya makita ni Papa at Mama yun. Di, yari ako. Maki, okay ka lang? Prank lang yun. Para kay Bunso talaga yun. Siya dapat yung bibiktimahin ko. Kaso, ikaw ang unang nakita ko. Ganun ba Kuya William? Natakot ako. Ang laki. Maki, pasensya ka na kung napagtripan talaga kita. Pero, may regalo talaga ako sa'yo. Hindi na to prank. Halika dito. Dali. Talaga ba Kuya William? Baka mamaya, titi na naman yan. Gagi. Hindi Maki. Halika na dito. Kaya naman, lumapit na ako kay Kuya William at eto. Binigyan na naman niya ako ng isang pabango na nasa bote na tinesting ko muna sa kamay ko. Baka kasi prank na naman. Nang amayin ko ang kamay ko, naamoy ko din yung kaninang naamoy ko sa leeg ni Kuya William. Ito yung pabango niyang gamit. Ang bango eh. Maki, pasensya ka na. Gamit na yan pero lampas kalahati pa naman ang laman yan. Tsaka alam mo, yan ang paborito kong pabango. Sa'yo na lang yan. Marami pa naman akong yan, kaya lang nasa bahay. Salamat, Kuya William. Wala nga naman, Maki. Bagay yan sa'yo. Cute ka kasi. Wika ni Kuya William na eto. Hinawakan yung pisngi ko ng malaking kamay niya. Ang laki pala ng kamay ni Kuya William. Halos masakop ang buong mukha ko. Pero, mabango din yung kamay niya. Anong oras kaya sila uuwi, Maki? Hindi ko alam, Kuya William. Ganun ba? Inaanto kasi ako, Maki. Pwede bang matulog muna sa kwarto ni Bunso? Oo naman, Kuya William. Sige lang. Matulog ka lang sa kwarto niya. Siguradong magugulat silang lahat sa pagdating mo. Ikaw ba, Maki? Kung gusto mo, samahan mo ako sa kwarto ni Bunso. Matulog ka din sa tabi ko, total.
Naabala kita sa pagtulog mo kanina. Hindi na Kuya William. Di naman ako natutulog kanina. Sigurado ka ba, Maki? Na ayaw mong matulog sa tabi ko? Ano kasi Kuya William? Hindi ako inaantok. Wika ko. Habang si Kuya William eto, nakatayo sa harapan ko na hinawakan ng balikat ko. Nalabis na nagbigay ng kaba sa puso ko. Napatingin tuloy ako sa kamay niya na nakahawak sa balikat ko, tapos diretso tingin ulit ako sa mukha ni Kuya William na nakatingin sa akin habang nakangiti. Bakit po? Tanong ko. Wala naman, Maki. Wika ni Kuya William na nagubad bigla ng damit niya sa harapan ko. Agad kong napansin ang magandang katawan ni Kuya William. May abs, tapos malaki yung dibdib. Tapos, mabuhok simula pusod pababa. Maki, medyo mainit kaya nagubad ako. Matutulog muna ako ah. Ikaw ba? Sigurado ka bang ayaw mong tumabi sa akin? Kuya William, okay lang po ako. Okay, sige. Sabi mo Wika ni Kuya William na nahiga na dun sa kama ni Dave. At ako naman naupo lang muna dito sa may lamesa sa kusina habang nakatingin kay Kuya William. Nakikita ko siya dito mula sa kusina. Nakahiga siya doon na nakataas ang isang kamay. Nakitang-kita yung kilikili na mabuhok. Tapos, nakapikit lang siya at tila ba tulog na. Ewan ko ba, nilalamig ako dahil sa kaba. Kaya nagkape muna ako. At habang humihigop ako ng kape, pinapanood ko lang ang kuya ni Dave. Nakatitig lang ako. Ewan ko ba, tapos may magulong tumatakbo sa isip ko na hindi ko maunawaan, tapos parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. At inaamoy ko din yung kamay ko kasi kapag naamoy ko yung kamay ko, ang naalala ko yung leeg ni Kuya William na ipinaamoy niya kanina. Nasaan na ba kasi sila? Bakit ba ako yung naiwan dito? Ewan ko ba, pero kinakabahan ako na parang medyo natatakot. Kanina kasi, habang nakahawak si Kuya William sa balikat ko, pinipisil-pisil pa niya yung balikat ko. Nakikiliti nga ako kaya lang, pinigilan ko. Tapos, lagi nakatitig sa mga mata ko si Kuya William. At kapag nag-uusap kami, pakiramdam ko matutunaw ako dahil sa mga titig niya. Teka, parang may mali ata sa nararamdaman ko. Baka siguro dahil mag-isa lang ako ngayon, kaya ganito yung pakiramdam ko. Siguro, magbabago din to kapag dumating na si Dave. Ganito kasi yung pakiramdam ko kapag nagkaka-crush ako sa babae. Parang natutunaw ako sa mga ngiti at titig. Pero baka mamaya magbago na to kapag kasama ko na si Dave. Hindi naman kasi pwedeng magka-crush ako sa kuya ni Dave. Hindi pwede yun. Lalaki ako. Alam kong straight talaga ako. Basta, okay lang ako. Straight ako at alam kong hindi ko crush.
Si Kuya William.